Bagong track ni Eminem may Tagalog na lyrics. Prediction ni M-Sight sa semifinals ng Matira Mayaman. At Poison 13 sinaktan ng gusto ni Pistol. So tara. Rap god nga kung ituring ng mga rapper dito sa Pinas si Eminem. Kaya nga nang minsan nakasama ni Eminem ang kababayan nating si Easy Mill, ay nakaka-proud talaga ito. Mag-iisang taon na nakalipas nang magsama si Eminem at Easy Mill sa mga kantang Realest, Enemies at Scarface. Ngayon nga ay muli silang nagsama sa isang track na may title na Head Honcho at nakakagulat na mayroong Tagalog lyrics dito na sinama si Easy Mill. Kaya nakaka-proud talaga ito bilang Pinoy. Annihilation's what we love. Steady hitting, getting dubs. Just wait till we get the guns out. 45 na kalibre o 9. Ikaw na bahala sa dinami-rami mong mali. Utak mo lang may... Sa kabilang balita naman, isa nga si M-Sight sa may tuturing na heavyweights ng battle rap ngayon. Tingin ko kaya ni M-Sight sabayan o talunin ng kahit sino. Basta naka-A-game siya. Kaya kung magbibigay man ng prediksyon sa M-Sight sa isang matchup ay masarap itong pakinggan. At ito nga lang nagbigay sa M-Sight ng prediksyon sa paparating na semifinals ng Matira Mayaman sa bago niyang segment na Deep Dive. Kung gaano ko solid itong dalawang to. Timot, isa buhay champ. Si Lanzetta naman, yung mga performance na itong nakaraan, parang unti-unting bumabalik yung gigil ni Lanzetta sa battle. Yung kung paano siya bumattle dati, kung gaano siya kagigil. Kasi nitong mga nakaraang taon, yung mga laban niya, parang alam mo yun, parang alam mong wala siya doon. Bumabattle siya, nakatayo siya dyan, pero wala siya doon, parang ganon. Ngayon nakikita ko ulit yung Lanzetta na gigil at sahan nyo digdigan tong laban na to. Siyempre si Mot din, iba na yung mga kaliber na itong mga MCs na to. So alam naman natin yung mga strengths nila pareho at kung saan sila mas magaling. Kaya sa tingin ko, expect natin na magiging solid tong matchup na. Next, Six Threat versus Shei. Mga buhay champs, mga kapatid na isa buhay champ. Pala, tatlo na silang natirang isa buhay champ dito, no? So, Six Threat versus Shei. Huling laban nila pareho nung PSP Olongapo. Nandun ako ng personal, so napanood ko. So uploaded na rin naman pareho. Hindi man ganon paano yung reaction ng tao dun sa mga battle nila. Kasi siguro dahil pagod na rin yung tao at anong oras na hindi rin kasi ganon kadaling tumayo sa isang lugar o sa isang venue ng ganong katagal at makinig ng ganong katagal, na magbigay ka ng atensyon ng ganong katagal. Yung attention span mahirap i-maintain yun ng sobrang tagal na ilang oras, kaya siguro ganon yung reaction. Pero bilang battle rapper, kaya hindi lang naman yun ang pinakinggan ko, hindi lang naman yun ang pinagbasihan ko or tinitignan ko. Mas pa rin sa akin yung sulat nila at kung paano sila nagpe-perform, diba? Props sa kanilang dalawa, sobrang solid na kahit ganun yung tao, nakakapag-perform pa rin sila ng binigay pa rin nila yung kung ano man yung deserve ng tao na performance, no? Six Threat, considering na Davao, so si Six Threat ang may hometown naman ngayon. Nung nakaraan si Lanzetta, nung nakaraan si Mot. Six Threat naman, Six Threat, kung pagbabasa natin huling laban niya, may na rin may character breakdown. Parang laban niya kay Kiram, laban niya may ganun na din. So parang halos pareho sila ngayon ng halos pareho sila ng style ni Shei, no? Hindi ko kumbaga yung mga sinasabi ko dito is opinion ko lang kung ano yung mga tingin ko na pwede nilang gawin, no? Di porket sinabi ko dito yun na yung mangyayari na gagawin nila, no? Yun yung tingin ko mangyayari. Tingin ko dikdikan to, considering yung siyempre pag champion ka may pride ka tas champion versus champion to, so tingin ko sobrang solid nito. At
Sana makanood ako ng live. Sana mapanood ko ng live. Or kung hindi man, abang ako na lang sa video. Pero kung sino man yung mag-a-advance dito sa mga tournament na to, sigurado. Actually, kahit sino dyan, sa apat na yung nag-advance, solid pa rin yung matchup. Bago tayo mapunta sa huling balita mga kuis, mahilig ka ba sa mga sports tulad ng basketball, boxing o UFC? May pagkakataon na gusto mong pumusta? Ito at ipapakilala ko sa inyo si 1xBet. Ang 1xBet ang pinakamalaking betting company sa buong mundo. At sila din ang may pinakamalaking casino at slot platform. Madaling mag-cash out at mag-cash in dito gamit ang GCash, Maya, Crypto o kahit ang iyong bank account pa. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na yung link sa comment section sa ibaba at mag-register. Gamitin mo ang promo code ko na Kuya77 para makakuha kayo ng up to 7,000 na bonus sa una nyong deposit. Bookmaker Company. At sa huling balita, na-upload na nga ng PSP ang laban sa pagitan ni Pistol at Poison 13. Nangyari ito sa tournament ng Matira Mayaman at talagang hindi naka-friendly fire si Pistol dito dahil masasakit na real talk ang binato niya kay Poison 13. Sige, breakdown natin. Kung hindi ikaw yung Poison na alila, ulila, mahirap, bayukdok, nag-uulam ng sardinas, walang papa, broken-hearted, nakikitira, walang trabaho, hindi sana naging effective yung mga paawa bars mong nakapang-uto ng mga hurado. So technically speaking, kung umpisa pa lang pumanig ka dito bilang masayang tao, hindi ikaw yung MCing may pinakamaraming panalo. Di ba? 9 years ka lang ganyan, no? Maging masaya ka na kasi. Magpapakamatay na lang, magpo-post pa halatang naghahanap ng may pake. Magpipipa. Alam niyo ba yung pakiramdam na walang nakakapuna kahit gabi-gabi akong napapaluha? Tanong niyo ba yung kontradiksyon? Hindi mo gustong mamatay, ang gusto mo atensyon. Huwag mong itutok ang barel kung di mo kayang ikalabit. Huwag ilagay ang tali sa liig kung pagdarasal mong mapatid. Huwag kang dudungaw sa tubig kung di mo kayang tumawid. Di mo gustong malunod, gusto mo lang makitang may sumasakit. Patrain, kapag nahulog ka ulit, siguro may bali ka na nun. Tadong paraan, basta yung pakulo niya ang gumana. Anong sense ng pag-win back kung yung privacy wala na? Di sana siya nabastos sa kada laban kung nag-isip ka sana. Daming nakatutok na baril, namigay ka pa ng bala. Stupid guy. Bakit sa palabas ni Poison, sa loobin na ni Marco ang nagdidikta, hindi na yun iba kasi mapapoison man o Marco. Toxic ka. Tatanong mo kung ano meron sa akin, yan, naglapag na ako ng patunay. Ang kaya mo lang, mga predictable na multi, paulit-ulit na bars at wordplay na nakakaumay. Ang kaya ko, mag-iwan ng mga salitang babagabag sa'yo habang buhay. So kayo ba, anong naramdaman nyo sa bagong track ni Eminem na may touch ng lengguwahe natin? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.